Nako, pinupuntirya nila ngayon ang INC, no? Bakit? Natatakot sila sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo, no? Mayroon ako ipapakita sa inyo si Lola, galit, hindi ko lang kung galit, no? Nagmihimutok, no? Na sinasabi nila, tatapatan daw po yung kaisahan ng Iglesia ni Cristo, no? Yan po ang kanilang payag. At dito nga po, pag-uusapan din natin, rumesbak po si Senator Dante Marcoleta dito sa mga senador na tuta 12, no? Ito na po, sinasabi ko sa inyo, no? Na sila walang silang paggalang sa iba't ibang relihiyon. Di ba, kita ko sa inyo? Sinasabi nila, mga DDS, ganyan, ganito, masama ugali. At least may paggalang sa relihiyon. At least ginagalang nila relihiyon ng bawat isa. Relihiyon ni Senator Robin, ginagalang. Relihiyon ni Marcoleta, ginagalang. Relihiyon ni Joel, ginagalang. Kung pinaniniwalaan ni Cayetano, ginagalang. At pati sila si Pastor Kibuloy, ginagala. Di ba? Yan ang mga DDS. Ito mga pinklawan at iba pang mga loyalista. Hindi ko nilalahat ha. Binabastos ang relihiyon. Kapag ang isang relihiyon mo na binabastos, tandaan mo, wala nang ibang pinakamasama. Di ba? Mabuti pa yung tao paratangan mo ng ganyan, pero bastosin mo yung relihiyon. Ay, pambabastos niya. Sabihan mong kulto. Si Lola, nagsabi po ng kulto sa INC. Opo, sinabihan niya pong kulto. Kulto pero sila hindi nagkakaisa. Di ba? Sasabihan mo yung isang reliyon na nagkakaisa. At pag may bagyo, may baha, may tulong kagad, ang bilis. Di ba? Kayo, ang magsasabi, yung hindi nagkakaisa. O ito, painggan natin si Lola. Pabagay, ito naman opinion ni Lola to no? Wala naman sa Biblia yung sinasabi niya. Wala po, kahit sa science po, wala yung sinasabi niya, hindi nasusulat sa science, hindi nasusulat sa medical, hindi nasusulat sa psychology, hindi sa lahat, siguro sa psychology, pwede siya magpatingin, siguro, baka nasusulat sa psychology yung sinasabi niya, no? Sa Bible, hindi nasusulat yung mga sinasabi niya. Eto, malamang haka-haka lang niya, palapalagay lang, o kaya, kung ano yung damdamin niya na nakikita niya, no? O eto, painggan po natin si Lola, pero ginagalang po natin si Lola, actually, Lola, tawag natin yan no? Hindi naman dapat, ibase, gurang ang tanda. Ang tawag sa kanya, gurang Tanda Tanda na, wag naman ganun. Galang pa rin natin, Lola naman, si Lola. Lola, ito po painggan nyo, magre-react po ako sa inyong mga opinion, ha? Para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. Ulit. At ang konsekwensya ay napakalaki. Ulit. Simulan natin sa umpisa. Sa tingin ko, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. Yun, okay kanya yun, tapatan ng Iglesia ni Cristo. Okay, walang problema doon. Sige, tuloy. Walang problema. Gusto mo tapatan ng Iglesia ni Cristo? Walang problema. Mas maganda nga bakit? Di ba? Mas maganda, bakit? Na-inspire ka Di ba? Hanga ka, ibig sabihin. Hanga ka. Kasi, ibig sabihin, talaga ang Iglesia ni Cristo, solid. Solid ang kaisahan nila. Kasi tatapatan mo Hindi mo tatapatan kung hindi solid. Tama? Hindi mo tatapatan, hindi mo kailangan sabihin tapatan natin ang INC kung may nakikita ka na hindi talaga solid. Tama? Kaya nga tatapatan mo Di ba? Okay, tuloy. Tama yan. Tama, Lola. Tama. Okay ka. Tama yan. Sige, ano pa? At tapatan na rin po si Kibuloy. Tatapatan daw si Kibuloy. Ang lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization. Tamo. Destabilization plot daw, kulto. Ganun din. Sa madaling sa tapo, tinawag nilang kulto, yung binabanggit na Kibuloy at yung INC, di ba? Yun po ang gusto niyang palabasin. Yun po ang pangkaunawa namin, Lola, di ba? Yun po ang mali doon. Tapatan mo, walang problema. Pero sabihin mong kulto, at para lang sabihin mo na kayo tatapatan, kasi nga, dahil David sa pagboto daw nagkakaisa, sinabi niya yan no? Yan naman ang ano nila yan naman ang pinaka defense mechanism nila Kapag hindi nila kayang tapatan ang isang relihiyon o ang isang INC, nila sila, magsasabi sila ng mga masasakit na salita. Para, ewan ko, ano purpose niya, ba't niya sinasabi to, no? Pahinga niya mo. Playbook na po ito nilabas na po doon sa Kongreso ito na magkakaroon ng destabilization para mawala sa trono si Marcos at sila po ay... Ano ba to? Marcos loyalist ba to? Si Lola? Sa tulong ng mga kulto, kunyari people power. Nakita natin to kay Senator Bato. Magpadala pa ng mga kunyari people power doon sa Senado. At meron pang prayer vigil. Kung wari daw people power doon sa Senado, yung Webis yung tinutukoy niya, maraming tiga-support ng Senator Marcoleta. Unang-una, Lola,
hindi reliyon ang usapan doon. Saka walang prayer religion nangyari noon. Ang nangyari noon, Lola, suporta kay Senator Marcoleta. Hindi mo pwede pasok ng reliyon. Kasi kung reliyon lang pag-uusapan doon, napakaraming reliyon doon. May Muslim, may Katoliko, may iba't ibang mga DDS na iba't ibang reliyon yun. O ba't di mo binanggit? Ba't IN sila? Di ho ba? Wag mo iano ang INC, wag mo isisingit. Di ho ba? Iba't iba ho yun, taga-suporta po ni Senator. Dapat ang banggit doon, taga-suporta ni Senator Dante Marcoleta, bagay na wala kay Marcos at sa iba pa. Di ba? Kasi kung meron, dapat lalabas din sila eh. Di ba? Hindi para manggulo, lalabas din sila para patunayan nila na tama sinasabi nila Junior, tama sinasabi ng iba. Hindi. Kaya lumabas yung taga-suporta ni Senator Marcoleta kasi tama ang ginagawa ni Senator Marcoleta. Alam po ninyo, ang demonic, always, wala siyang originality. Ini-imitate palagi ang tunay na galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Ang demonic daw, ganun daw ang ginagawa. O ito sabihin ko sa iyo, ano demonic Ano demonic? Mamaya malaman mo. Patapos mo natin, malaman natin kung ano yung sasabi niyang demonic yata. Kaya ngayon, yung merong people power o meron silang people power, no? Na ilalabas. Playbook na po nila yan, kasama nila palagi ito. So siguro, huwag tayong matakot. It's time to name names. Dahil alam po nyo, matagal na kaya ganito rin ang ating pamahalaan. Kasi, ilan ba sila? 3-4 million na mga voters, no? Tayo ilan? Napakarami natin. Pero kasi wala tayong pakialam. Good job, Lola! Good job! Siya na kanya nagsabi yan. Sa dami natin, wala tayong pakialam. Parang gusto niya kasi dito, nananawagan siya na tapatan natin ng INC sa ginagawa. Marami kayong tatapatan sa INC, alin doon? Alin tatapatan niyo sa INC? Sa gusaling sambahan lang nila, hindi niyo kayang tapatan niyo kung ano man meron kayo dyan. Di ba? Dahil sa Iglesia ni Cristo, magaganda at talagang magagara yung sambahan nila. Sa iyo tatapatan ng INC, sa kaisahan. Ang dami yung tatapatan doon pa sa kaisahan. Ma'am, ang totoong demonic, ma'am, yung walang kaisahan. Si Kristo nagsabi, ma'am, upang sila'y maging isa, gaya natin. Ibig sabihin po, sa pagkakaisa po, ibig sabihin, doon pa lang po sa salitang yun, ma'am, gusto ng Panginoon Diyos, may pagkakaisa, hindi pagkawatak-watak, hindi pagkabahabahagi. Kayo na ba yung pagkabahabahagi? Kayo na ba yung pagkabahabahagi? Yung sa binanggit mo sa demonic. Sino ba yung magkapagkabahabahagi, ma'am? Kayo sumagot, sino po yung nagkakabahabahagi? Sino ngayon nanlilimos ng pagkakaisa? Di ho ba parang kayo ho? Kasi sabi niya ho tapatan natin. Ibig sabihin, wala silang pantapat. Kaya nga tatapatan Ibig sabihin, wala silang bagay na yon. Hindi ho pwede sabihin tapatan na tapatan natin ng pagkakaisa ng INC. Kaya nga sabi ko, ano tatapatan nyo pagkakaisa? Di ba? Ibig sabihin, tatapatan nila ang INC. Kaya nyo bang gawin yung tapatan ng INC, ma'am? Hindi nyo kaya yun, ma'am. Kasi, ma'am, sila sumusunod sa Biblia. Ang hindi mo magagawa ang kaisahan, ma'am, tandaan nyo, ma'am, kung hindi mo susundin yung Biblia. Baka siguro sa inyo, ma'am, palapalagay, baga naniniwala kayo sa Biblia, nagbabasa din kayo, pero hindi sumusunod yung mga member nyo, kasi nga, siguro, mahina, hindi ko sinasabi, ayoko i-down kayo. Pero sasabihin nyo, gusto nyo tapatan ng INC, tapos sabihin nyo kulto. Okay lang kung gusto mo tapatan Walang problema Pero sasabihin mong kulto. Di ba? Tuloy natin. For the longest time, nakahilera yung mga politiko dito sa simbahan na ito. Okay. Dahil nagba-black voting sila. Abay, hindi po tama yun Democracy tayo Walang black voting po. Huwag kayo maniniwala. Walang black voting sa iglesia. Huwag kayo maniniwala. Sabi niya lang yun. Ako nga alam ko Sabi niya lang yun, walang black voting nyo. Kaisahan po yun, no? Alam mo po, ganito po yan, mamaya. Turuan kita. Di ba sa isang LGU, sa mga mayor, di ba? Pag may botohan ng local government na botohan, sama mo na yung mga presidential election, pati yung national election, sige, sama mo na lahat. Di ba may leader na tinatawag? May core leader. Ako kasi dati, nung panahon na mga 15 years from now, naging core leader, naging leader ako sa mga politiko sa lugar namin. Ang ginagawa ko, eto mga to, magkapapatawag ako ng meeting. Marami. Kung sa isang covered court, nagsasalita po ako sa gitna.
Ha? Hinihikayat ko po sila, iboto natin si ganito, iboto natin sa ganito. Marami po yan. May marami po yan. Minsan yung covered card napupuno eh. Lalo pag may pakain eh. Oo, napupuno. Minsan umaabot ng mga kulang-kulang to 600 to 400 yun. Madami yun. Bukod pa yung iba doon. Mag-house to house pa kayo. Di ba? Hihikayatin mo sila na iboto si gantong mayor. Tama? At ganito si senador na ganito. Tama? O, doon pala, nangihikayat ka na. Wala nang problema doon. Nasa demokrasyang bansa tayo. O, yung ba pwede mo sabihin, black voting yon? Yung tao nangihikayat ng 1,000 iboto, minsan purok-purok yan eh. 10,000 o ito, dami, minsan dumadalo sila sa isang atinan. Napakadami. Sasabihin mo, iboto natin si si Pedro. Iboto natin si Pedro. Yung ba black voting yon? Ha? Kaisahan din yun ng mga politiko. Kaisahan nung leader yun. Ako, team leader ako dati ng isang politiko rin. Ha? Kaisahan namin yun ay pagkakaisahan namin yung isang politiko. Di ba kaya nangyayari ngayon? Ay, anong ginagawa? Bakit sinisilip yung ginagawa ng INC? Yung kasi, ma'am, doktrina yon. Sabi sa Biblia, ma'am, sabi sa Biblia din nyo yun. Biblia din nyo yun. Ha? Pasensya na kayo kasi ito politika to eh. Ito pinag-uusapan dito eh. Naisisingit lang kasi niya sinabi niyang kulto yung INC pati yung kay Kibuloy. No? Ngayon, Biblia din po gamit nyo, iisa Biblia natin gamit. Ang sabi po sa Biblia, magkaroon kayo ng iisang bibig, iisang pag-iisip, at iisang salita. At may iisang hatol. Yung pag-iisang hatol, ma'am, sa kahulugan nun, iisang boto. Ha? Hindi nagkakabaha-bahagi. Kasi ang nagkakabaha-bahagi, ayaw ng Panginoon Diyos yun. Di ba? Ang nagtataka ako, ipinanlilimos nyo ngayon, ha? Na para tapatan ng INC ang kaisahan, lumalabas, wala kayong kaisahan. Sa madaling salita, sino ba yung walang kaisahan? Eh di sa demonyo. Hindi ko sinabi sa demonyo kayo. Ha? Yung walang kaisahan lang. Di ho ba? Kasi ayaw ng Diyos ng watak-watak eh. Ayaw niya. Maghanap kayo ng talata ng Biblia, gusto ng Diyos watak-watak. Sige. Maraming talata ng Biblia gusto ng Diyos nagkakaisa. At iisa. Isang asawa, isang leader, isang pastor, isang salita. Lahat iisa eh. Isang Diyos. Lahat isa, isang Panginoon. Isang nagpapamagitan. Napapansin niyo, puro isa. Walang sinabing barangay. Walang sinabing paksyon. Walang ganun, ma'am. At yun ang sinunod ng Iglesia ni Cristo nakikita namin sa panahon namin ngayon. At yun ang sinusunod nilang doktrina. Hindi aral ng ministro nila, aral ng Biblia na sinusunod nila. Bagay na nakikita namin, may refleksyon sa sinasabi nyo ngayon na hindi nyo sinusunod ang banal na kasulatan. Pasensya na, kasi yun ang nakikita namin. Hindi kami nagsasabi niyan, batay sa sinasabi nyo ngayon na walang kayong pagkakaisa. Kasi nangihikayat nga kayo na magkaisa eh. Sa madaling salita, therefore, wala kayong pagkakaisa. INC ang merong pagkakaisa. Kahit pagbilang-bilangin mo, INC talaga. Oo, tuloy. Hindi pwede yung ini-skew yung eleksyon dahil merong isang kulto nagsasabi, lahat kayo bumoto sa ganitong kandidato. Marami pong mga mahuhusay, tayo ng mga senador, po kagaya ni Sagisa. Hindi na po siya tumuloy na kandidato bilang... Ma'am, sumunod muna kayo sa aral ng Biblia bago nyo tapatan ng INC sa pagkakaisa. Tip ko lang po sa inyo, baka makalapit-lapit tayo kahit konti sa INC. Senator, dahil ayaw niyang pumila dito sa mga humihingi ng boto ng INK. At ganito po ang problema natin na malaki na hindi natin sinasabi. And I think it's time to name this, no? That from time immemorial, they have been skewing the democratic process. In other words, a minority religion na kulto, no? Kulto. Sino kaya kulto? Sino ba yung kulto, ma'am? Alam ko na. Alam ko na yung kultong sinasabi niya kung sino yung kultong sinasabi niya. Yung mga walang Diyos na hindi nagkakaisa. Oh. Tiyako, hindi iglesia yung tinutukoy mo. Tiyako. Kasi ang iglesia ni Cristo sumusunod sa aral ng Biblia. Wala silang aral, ha? Na makikita mo na ginagawa nila at sinasabi nila na wala sa Biblia. Lahat nasa Biblia. Kaya yung sinasabi mong kulto, tiyako, hindi INC yun. Oo, tiyako, baka naman kaya mo sinasabi yan, nakaharap ka sa salamin, hindi kaya? Wala bang salamin dito sa harap niya? Kaya niya sinasabi ngayon niya. Titiya ko lang, ma'am, titiya ko lang.
Tsako, ang galing ni Lola, tsako, hindi INC ang tinutukoy mo kasi ang INC nagkakaisa eh. Sumusunod sa aral ang iglesia. Di ba? Malamang din kay Kibuloy, sumusunod din naman sila, no? O pati kay Senator Robin, di ba? Tsako, hindi sila ang tinutukoy mong kulto. Ewan ko kung sino yung tinutukoy mong kulto, ma'am. Kung sino yan. Sabihin mo na kung sino yan. Ay nakapangyayari. Kaya marami silang mga galamay sa ating gobyerno. Eh tayo, anong ginagawa natin? Ang mga Katoliko, 18 million. Ang mga Evangeliko, 25 million. Ma'am, yun na nga, ibang reliyon, walang ano eh. Yung ibang reliyon, ma'am, ang dami, hindi siya nagkakaisa. Ang Iglesia ni Cristo po kasi, ma'am, ipinanganak na may pagkakaisa. Ang hirap ituwid ng isang bata na lumaki sa ganung bagay. Halimbawa, yung bata lumaki sa ganitong pamilya. Di ba nga, bata pa nagkakasala? Ito, lesson learned to mapupulutan nyo ng aral. Itong, sabi ko sa inyo, dito lang yan sa, talakayan na to, na kung saan makabuluhan lagi. Punong-puno ng aral. At mga komentaryong siksik ng kalusugan at sustansya inyong makikita dito. Di ba? Lahat dito may science, may Bible, psychology, lahat politik. Halo-halo dito. Siyempre lamang ang politika natin. Dito pa si politics, content tayo dito eh. Dito, ma'am, alam nyo kasi ang isang bata, pag sinasaway ng isang tao, sino magulang yan? Sino? Sino magulang mo? Bakit magulang sinasabi pag nagkakamali yung bata, ma'am? Kasi magulang ang may responsable dun sa bata na magpalaki. Pero pag matanda na, hindi na ba sasabihin ba? Sino magulang mo? Hindi naman kasi malaki na eh. Ibig sabihin, alam mo na kung ano tama't mali. Yama? Ibig sabihin, ma'am, ang hirap ituwid kahit isang sanga na halaman kapag ang isang matandang puno na, ngayon pa lang didisiplinahin. Halimbawa, sabi ko sa'yo, yung lola ko kasi natin nagtanim ng sampalok. Sampalok, ha? Nilagyan ng tangkay. Bakit nilagyan ng tangkay? Paraan niya, tuwid siya pag tumubo. Ibig sabihin, bata pa lang, ipinanganak pa lang yung puno, itinutuwid na para paglaki, maayos sumusunod. Yun. Yan po ang natutunan ng mga iglesia ni Cristo sa simula pa lang, pinanganak sila na may pagkakaisa na. Kaya yung sinasabi niyo, ma'am, na magkakaisa kayo ngayon, yung sinasabi niyo magkakaisa kayo, ma'am, napakahirap na bagay yan. Bagay na imposible yan. Para mo sinabi tayo, Venus, tumira tayo sa Venus. Parang ganun po, ma'am. mas dalas pang tumama kayo, tamaan kayo ng kidlat at tumama kayo sa loto, kaysa sa sinasabi niyo magkaisa po kayo. Dahil ang iglesia po ni Cristo, ipinanganak sa may pagkakaisa. Sabi ko nga sa iyo, ang pinakamadaling matuwid sa lahat, yung bata pa lang itinutuwid na. Ganun po ang iglesia ni Cristo, sa simula pa lang po itinuwid na sila. Hanggang sa nakarating po sa panahon niya ngayon, na ganun po ang doktrina nila. Kaya kayo ngayon, magsisimula kayong kaisahan, simulan nyo ngayon, after 100 years, ma'am, hindi pa po kayo magkakaisa. Doon po, bakit? Kasi po, aral po ng Diyos ang dapat pagbatayan. Hindi po haka-haka, hindi palapalagay, hindi kwento-kwento o nakaraan lang. Hindi po, katulad ng Quorum 12 na yan. Pinagpipilitan nila, na tama yan. Buwabatay sila sa mga video nakaraan. Hindi po ganun, ma'am. Yung mga paniniwala nila. Yan, dapat po tayo makatwiran. Ang lahat nasusulat. Hindi lang sa konstitusyon, kung maggaganyan po kayo, dapat Biblia po ang nasusunod. Hindi po yung palapalagay nyo. Tuloy natin. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang koalisyon na sadyang magiging boses ng ating Panginoon sa panahon na ngayon? Yun lamang po. Okay. Maraming salamat, Dr. Magay. You were the second one to raise your hand. And then follow up. Just one follow-up. Okay. Dr. Magay, Lola, ba't hinihingal kayo? Nagsalita na kayo, ba't hinihingal kayo? Mahirap yan. Nananawagan kayo ng pagkakaisa, hinihingal na kagad kayo. Nagsalita lang si Lola. I know that you are an award-winning social scientist. Nabusog ko ba kayo ng hindi po ako mangangaral komentaryo lang po ako at nakabatay po ako sa science, Biblia, lahat nakabatay po ako. Makes you call Iglesia ni Cristo a cult. Natawa siya. Kasi po tayo ay merong batayan, no? Anong batayan mo na kulto Iglesia ni Cristo? Sige nga, latag mo. Ating pananampalataya. Pag sinasabi natin na tayo ay mga alagad ni Cristo, Alagad ni Cristo. dahil kasama rin sa pangalan nila yun, Iglesia ni Cristo.
Kung tayo ay tunay na Iglesia ni Cristo, Oh. naniniwala tayo sa anong sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan? At ang banal Ano sinasabi ng banal na kasulatan dapat dinatag mo? Yan ang hirap eh. Ilatag mo. Kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Kahit mala i-quote mo, huwag mo na sabihin ko ano yung verse. I-quote mo lang, katulad ng ginagawa ko. Anong sinasabi ng banal na kasulatan na dapat gawin ng Iglesia ni Cristo? Dapat gawin ng isang tao? Alam mo kung ano yung ma'am? Lola, ito sabihin ko sa iyo. Yung una dyan, kaisahan. Tanong, may kaisahan po ba kayo? Kayo sumagot mga kababayan. na kasulatan, maliwanag po na kailangan tayo magsalita when it comes to issues of justice and righteousness. Ngayon, ibig sabihin nyo pala, ma'am, Lola, ibig nyo palang sabihin, sa tagal ng haba ng panahon na kayo'y nabubuhay sa relihiyon nyo, ayoko naman damay yung relihiyon nyo, no? Sa paniniwala nyo na lang, no? Siguro kasi nagharap kayo ng kakaisahan, eh, no? Ngayon nyo lang nalaman, ngayon nyo lang napagtanto na kailangan kayo magsalita. Ma'am, sabi ko nga sa inyo, Lola, ang INC pinanganak sa aral. Nagsimula sila talaga sa aral, purong aral. 'Di ba, ng Biblia, hindi ng haka-haka. Paano mo sasabihin sa akin ngayon na ngayon lang kayo magsisimula eh? Paano mo sasabihin na magkakaisa kayo ngayon lang napagtanto na kailangan nyo na magsalita? Hindi nyo ba alam, ma'am, nakasulat sa Biblia? Ito, batay sa Biblia to. Ha? Ang lahat ng bagay nakikita nyong mali, kayo magiging ilaw ng sanlibutan. Hindi nyo ba alam mo yun, ma'am? At yun ang ginawa ng Iglesia ni Cristo. Dahil kayo, sabi ni Cristo, kayo ang ilaw. Ang ilaw, ma'am, tumatanglaw sa kadiliman. Freedom of speech o figure of speech, ang ibig sabihin ng ilaw, liwanag sa kadiliman. Mapanliteral man o mapasimbolikal, ang ilaw po ay lumiliwanag sa kadiliman. Sa madaling salita, ang Iglesia ni Cristo, ma'am, ang kaisahan nila at sa pagpuna ng mga mali na nangyayari sa panahon ngayon, ay sila ay nagsisilbing ilaw ng sanlibutan. Di ba? Alam ba, madilim yung kalsada, niligyan mo ng ilaw, niligyan mo ng poste. Di ba, ganun kasi pag mayor eh. Di ba? Pag madilim yung kalsada, nagre-request ng poste dun sa kalsada, lumiliwanag eh. Isang buong street eh. Nakikita na kasi maliwanag eh. Dahil dun sa posting ni-request eh. O, ganun din ang INC. Sa mga napagdidilim, at sa mga kamalian, sinasaway nila kasi sila ang nagsisilbing naniniwala ang Iglesia ni Cristo, sila ang ilaw sa kadiliman. Ewan ko lang po sa inyo na ngayon nyo na napagtanto na ngayon lang kayo magsasalita. Kasi ang INC, noong pa man, nagsasalita na about sa ganyang bagay. Ito po ang panawagan na banal na kasulatan sa atin. Hindi po tayo papasok, we will not insert ourselves sa political process for our own self-interest. Hindi po yun sinasabi sa Biblia. Ang sinasabi, you bring forth justice sa mga makapangyarihan. Teka muna, ano ba susundin mo? Yung Biblia o yung sinasabi nyo, ano ba libro yung susunod nyo? Kasi reliyon yung sinasabi nyo eh. Reliyon eh. Saan ba kayo magkakaisa? Sa bagay na politika o sa bagay na relihiyon? Ba't kayo sasalita ngayon dyan? Kasi inaatake nyo si Pastor Kibulo, inaatake nyo ang INC. So, yung sabi, religion ang tinutukoy nyo. Ngayon, para sumisegue kayo, ano ba ang tinutukoy nyo talaga, Lola? Kasi kung kaisahan sa politika, wala kaasahan. Kasi ngayon, pwede kayo magkaisa sa isang, after 3 years o 6 years, wala na. Baba siya sa pwesto, wala na kayong kaisahan. Ang religion, panghabang buhay eh. Saan nyo ba dinadala yung topic, Lola? O nag-iba kayo nung sinabi ng nagtatanong sa inyo, sinabi nyo kulto INC? Buka nag-iba ihip ng hangin nyo. Ano ba kayo? Natatakot kayo sa sinabi nyo ngayon? O nagkamali ba kayo? Ano ba? Ano po ba, ma'am? Hindi ko mahugisan siya eh. Ano po ba? Nalilito ako sa siya, sabi niya. Hindi sinasabi ng Biblia na you become a politically vested interest para makakuha kayo ng spoils. Na ano? No? Wala po yan sa Biblia. Ang So, alin? hindi po sabihin, lahat ng mga nagsasabi na sila ay mga Iglesia ni Cristo. Eh, hindi po totoo yan. Na ano? Kaya kulto ang tawag. Mali ka. Mali ka dyan. Mali ka. Hindi, ito kasi malalim na to eh. Aral na ng Biblia talaga to eh. Mali siya sa sinabi niya. Wala daw sa Biblia yun. Eh, kung mabasa ko. Natatanggapin mo, niloloko mo ang bayan ng Pilipino. Di ba? Eh, kung mabasa ko, mali daw. Wala. Ma'am,
ito pa, ayaw kasi, ayaw kasi maapakan kasi ang iba eh, di ba? Pero babanggit lang konti sa inyo. Bonus ko na lang, bonus sa inyo. Ang sabi sa Biblia, wala kang mababasa sa Biblia na ang lahat ng tao ay tinubos. Wala po. Sige nga, maglatag ka ng Biblia sa akin, lahat ng tao tinubos. May isang tinubos lang. Di ba? May isang tinubos lang. Yun lang. Dabo tayo kasi, hahaba tayo, magkakaroon tayo. Dito lang tayo focus eh. At yun po ang tingin ng mga theologian, whether Catholic or Protestant. Latagan mo ng Biblia siya, wala siya mapapakita sa sinasabi niya. Palatagan mo. Ma'am, ay naku, ayoko lang magyabang. Halos kabisado ko Biblia, ayoko lang magyabang. Kaya kulto po, kasi hindi naniniwala talaga at ginagamit lang na cover for their political interest ang pangalan ng Kristo. Ay, hindi ho. Mali ka dyan. Di ba? Hindi, pagbigyan natin si Lola. Kasi yung sinasabi niya, sumasalamin sa kanya. Hindi, totoo talaga, sumasalamin kasi yung sinasabi niya lahat mula kanina, hindi po pumapatungkol. Pinipilit ko man pumatungkol sa iglesia yung sinasabi niya. Wala ako makita sa iglesia ni Cristo na pumapatungkol sa kanya. Bagkus yung sinasabi niya, tumatama sa, ewan ko sa kanyang reliyon o sa iba. Kasi una-una, tapatan daw iglesia. Ibig sabihin, wala sila dun. Wala silang kaisahan. So, ibig sabihin, pag walang kaisahan, alam nyo na kung kanino. Kasi gusto ng Diyos kaisahan Gets nyo? Ito, pahagi natin bago tayo para mawala, bumaba ang adrenaline nyo, ha? At talaga, dito tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Pahapyaw lang to. Sa araw na ito kasi ginugunita natin ang mga bayaning nanindigan noong panahon nila, naging matapang para sa kalayaan ng ating bansa. Kasi ang pagtatanggol sa kalayaan, obligasyon nating lahat. Bilang mamamayan, Hindi tama na po. hanggang sa isang panahon lang. Sa bawat panahon, dapat tatawag ng mga iba't Lola, kung nakikinig ka, itong si Senator Marcoleta, INC to. Ito yung sinasabihan nyo ng kulto. Pero siya yung may katwiran ngayon. Bakit? Bakit may katwiran siya? Kasi una, nakipagkaisa siya sa iglesia, sa mga iglesia, at doon sa aral ng iglesia. Doon sa Biblia. Nakipagkaisa, doon sa aral mismo ng Biblia, sinunod nila. Hindi sila sumusunod sa haka-haka o nag-iimbento, nagpapapress media, sasabihin na sa Biblia, kahit wala naman. Buti na lang mayroong taong kabisado medyo yung Biblia at sinasaway kayo. Diba? Ito po yun, si Senator Rodante Marcoleta po. Yan po ang may katwiran. Sinasaway niya na mali yung ginagawa ng senador at ng mga sumusunod dyan sa Malacanang. Yan po si Senator Marcoleta. ibang uri ng bayani. Yes. Sa lahat ng larangan ng ating bansa, maaring ang tatawagin ay mga magsasaka na may kakayahan para ang ating agrikultura ay muling bumangon. Kung tatawagin halimbawa mga tapat na karpintero, mga inhinyero, para sa ganun ay maayos natin ang ginawang paninira ng lindol. Mga ganyan. Iba't ibang bayani, iba't ibang pagkakataon, iba-ibang kontribusyon, Ibang pangailangan. iba-ibang pangangailangan. Lola, makinig ka kay Senator Marcoleta. Kahit dito pa lang, sana malinawan po kayo, ha? Hindi ko po kayo binabastos. Actually, ginagalang ko kayo sa kanyang opinion. Sinagot ko lang po, may karapatan nyo po magsalita, Lola. At karapatan ko din po mag-opinion sa sinasabi nyo. At karapatan ko din po sawayin kayo kung may mali kayo. At yung sinasabi nyo talata ng Biblia, hindi nyo na ilatag, sinasabi ko po mali kayo. Karapatan ko din po yun, no? Eto, karapatan din nyo sana makinig kay Senator Marcoleta para matuto din po tayo. ng Republika sa bawat panahon, mayroong talagang bayani na babangon at tatawagin Dahil ng sila- pagkakataon. Dahil sila lang ang kailangang makagawa. Ngayon, ito, meron tayong problema, napakalaking problema ng ating Senado. Medyo naapekto ang institusyon ng Senado. Tama kayo, institusyon po ito. yung pagsisimula natin, kaya natin binuksan ng pag-uusap na ito, dahil binibigyan natin ng emphasis ang araw na ito, na ang kalayaan ipagtatanggol natin kahit anong mangyari at sa lahat ng pagkakataon. Dapat bumangon ang bayani na tatawagin para sa ganon ang mga sigalot, yung mga problema, maiwasan natin ipagpatuloy ang buhay ng bansa. O biro mo, mama, nakita nyo to, Lola. Lola, nakinig nyo? Kalayaan, gusto magkaisa.
Pag sa kalayaan, andun yung kaisahan. Biruin mo, kahit hindi Biblia pag-usapan, kaisahan pa rin ang gusto ng tao. Kahit mga insekto, gusto kaisahan eh. Kahit mga kalabaw, mga kambing, gusto kaisahan eh. Kahit mga halaman, gusto kaisahan. Oh, ewan ko bakit sa inyo walang kaisahan. Di ba? Hindi, kahit natural na tao lang, konsensya mo, sundin mo eh. Sino ba naman ayaw ng kaisahan? Sige nga. Sino ayaw? Sino gusto ng kaguluhan o sa kaisahan? Ito, araw ng kalayaan, kaisahan to. Tama. Makumpuni ang umuugang institusyon ng Senado, Sen. Wala ka bang idadagdag doon? Special session? Oho. Na bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, Sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Ganon. O, parang naging garrison ng Hapon ang Senado. Paano tayo? Puro barbed Hindi wire raw po. tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Opo. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Opo. Paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang Intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may intel? Ba't di naman nila sabihin sa amin? Pareho naman kami magkakasama. Hindi, invento lang yun. Invento lang yung sasabing, kunwari sa Senate, may banta. Invento lang yun. Lola, eto, yung, ewan ko kung pinapanigan nyo to, pinapanigan nyo kasi si Bongit eh. O eto, yung si Wing Gatchal, sila Wing Gatchal yan, kinikilalang SP nila Bongit. O, sabihin mo ngayon, kung sila ay may kaisahan o wala. Sabihin mo. Sige nga. Kasi ang payo ko bakit niya kakampihan si Wing Gatchal yan? Hindi ba pwedeng sawayin niya? Pagkasunduin niya? Hindi. Kinilala eh. Kinilala ni Bongit, si Win, na SP. Pero naman kayo pare-pareho. At ang isa pa, parang hindi naman na-process yung intel nila. Intelligence report. Karaniwan, dapat sinesertify man lang ng... Siguro, Lola, huwag ka ma-stress ha. Baka ma-stress ka kasi sinabi mo na yan. Yung mga nasa social media ngayon, narinig yung sinabi nyo na kulto. Baka ma-stress po kay Lola. national, yung NICA. Opo. ISAP, tsaka intelligence ISAP, group ng PNP. at saka yung advisor ng national security. Di Opo. ba? Wala, puro NBI ang binabanggit eh. Mhm. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 eh. Di ba? Ayun nga, Tsaka oo. May 13. Paano yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na-process na mabuti. Kung totoo Kung nga totoo, bang hindi. may Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Work from home, Ibig sabihin, video conference. Tapos ayaw nila kay Bato ng video conference. Legal naman yung gagawin. Una-una, senador pa rin sila. Pero kayo, work from home, video conference. Ang galing Yan ang sinasabi ko sa inyo, Lola. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na sila kasi walang pagkakaisa. Oho. Sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat, So, hindi namin naituloy dyan dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing kung Opo. wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Oho. Ayan. Nako. Anyway, Okay, maraming salamat po dito. Nagpapyo lang tayo kay Senator Marcoleta. Para sinabi niya na dito, kahit kanina pa lang sinabi natin at nakaraan pa, at sinasabi ni Senator Marcoleta sa Net 25, na maniwala kayo sa batas. Huwag sasabi-sabi ng kung sino sa Malacanang, sino opisyal na mataas, o sino mang dean, o nakapagtapos ng pag-aaral na mataas. Ang batayan natin yung nasusulat. Kaya huling payo ko sa ikatututo ng lahat. Lagi nyo tatandaan, walang ibang pinakamaganda sa lahat yung may pinagbabatayan. Tandaan nyo. Kahit sa medical, gagamot ka, kailangan ng doktor na magbasa para manggamot. Hindi yung manghuhula lang siya. Kahit saan. Kaya Lola, payo ko sa inyo, gawin mo, magbasa po kayo, sundin nyo yung nasusulat. Huwag po yung haka-haka lang po. Ganon din po sa mga konstitusyon ng Pilipinas, sa mga Tota 12 na sa Senado, basahin nyo naman yung batas.
natin na kung magkukurum ba ng 12 kung po pwede o hindi. At alam nyo, bawal yun. Di ba? Okay, maraming salamat. Isang talakayan na makabuluhan na naman ang aking hinatid sa inyo. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Lesson learned itong laging pinag-uusapan natin. Wala dito nanlalait, din dito nagsasabi dito ng mga opinion, hindi haka-haka, hindi mga purong kaalaman lang at karunungan, no? Maraming salamat, paalam po sa inyong lahat.